buwan at saka siya umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ikapitong araw ng ating Novena Mass, tayo ay nagagabayan ng awit ni Maria o yung tinatawag nating Magnificat o Magnificat. Bago tayo sumapit sa puntong ito na si Maria ay sa kanyang kagalakan ay nagbigay ng awit sa kanya, kasama si Elizabeth, tignan natin kung ano yung mga kaganapan bago ito at mga kaganapan sa history ng Israel at ng buong mga tao. Matagal na naghihintay ng Mesiyas ang bayang Israel at ang buong sangkatauhan. Bakit tayo naghihintay ng Mesiyas? Kasi mulat noon pa, ang katauhan, ang sangkatauhan ay nasadlak sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, naranasan natin ang magdusa, naranasan natin ang tumangis, naranasan natin yung sakit na nagiging imperpekto tayo at minsan o maraming beses para bagang wala tayong magawa. Ang bayan ng Israel naranasang masakop, naranasang maging alipin, naranasang makalaya, naranasang mamatay, naranasang mahirapan, naranasang tumakbo papalayo sa kanilang mga kaaway. And to look at the history, the brief history of Mary, kasasabi lang sa kanya ng anghel na siya ang magdadala ng sanggol mula sa taas sa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang sabihin ito kay San Jose. Hindi niya lubos maipapaliwanag kasi ngayon lamang mangyayari na ang Birhen magkakaroon ng anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Muntik na siyang i-divorce secretly ni San Jose. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng kanyang mga kamag-anak. Maliban dyan, kinailangan niyang pumunta kay Elizabeth. Maglalakad siya kung saan may mga tulisan, may danger, may pag-aalinlangan sa kanyang daraanan. Pagdating niya kay Elizabeth, andun pa rin yung danger na baka hindi maging safe ang childbirth. Medicine was not advanced at that time. Pangkaraniwan na kapag nanganganak ang babae, may malaking danger kung hindi sa bata, pati sa ina na nagsisilang ng sanggol. Add to that, the greater danger for the older Elizabeth, who will later have to go through childbirth. Pero pagkatapos ng lahat ng yan, ang ating Birheng Maria napadasal. Nais kong tutukan natin yan. Because many times when we read this gospel passage, ang ating inaakala, nag-uusap lamang si Elizabeth at si Maria. At sa pagkakataong ito yung mga salitang namutawi sa bibig ng ating inang Birhen Maria. Naalala ko, nung 1990, ako ay grade 6. Hapon noon, bigla na lamang doon sa Pangasinan, sa Dagupan, yumanig ang paligid. There was an earthquake. Kami ay lumabas, tumakbo. Buti na lang nakita ko yung aking pinsan, si Ate Tess. Meron pa kaming isang kasama, nagyayakapan kami doon sa labas ng gate ng eskwelahan.
At ang tangi naming nagawa, sinubukan. Sabi ko sinubukan kasi hindi namin matapos-tapos. Sinubukan naming magdasal. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Tapos yayanig na naman. Magpapalit kami ng Hail Mary, full of grace, our Father who art in heaven. Alam ko hindi namin natatapos yung dasal, pero ang aming tinatakbuhan, lagi ang aming dasal. Kasi yun na lamang ang aming magagawa. First time to experience earthquake. In comparison, ang ating Birhen Maria, pagkatapos ng kanyang sigalot, pagkatapos niyang sabihin kay San Jose, pagkatapos ng perilous journey to Elizabeth, ang ginagawa niya ngayon sa kanyang kagalakan na nararamdaman niya at nadagdagan pa nung lumukso yung sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth, siya ay napadasal. Go to the first reading when the mother of Samuel, Anna or Hannah, ay dinala si Samuel sa templo kasi pinangako ni Hannah na kung siya ay magkakapag-anak, ibibigay niya sa templo para manilbihan sa ating Panginoon. Hannah was ridiculed before this. Hannah was ostracized. Hannah was being laughed at. Pero nung nagkaroon siya ng sanggol at nailuwal ito, ang ginawa ni Hannah, napadasal siya. Makikita natin sa ating binasang salmong tugunan, ang dasal ni Hannah, which when you look at it, is very similar in tone and in nature sa dasal ng ating inang Birhen Maria. Inuulit ko, sa kagalakan, sa kabutihan ng Panginoon sa Kanya, sa pagkakatanggap ng misteryong ito, hindi sinabi ni Maria kay Elizabeth, tara, magchismisan tayo. Ito yung nangyari sa akin. Ano yung nangyari sa'yo? 90 years old ka na, nabuntis ka pa. Batang-bata ako, nabuntis ako. Tara, magchismisan tayo. Hindi yun ang naganap. Hindi rin sinabi ni Maria, ay pagod na pagod ako, ang haba ng nilakbay ko. Ano bang makakain dyan? Tara, magluto tayo. Okay? May dala kong ganito, may dala kang ganyan. Magluto tayo. There are a lot of practical things to be done. Mas maraming chismis ang pwedeng pag-usapan. Pero nung nagkita si Elizabeth at si Maria, nagdasal. Nagdasal ang ating inang Birhen Maria sa paghahanda ng nalalapit na Kapaskuhan. Ang pinaka-importanting ginagawa niya ngayon, inimbitahan niya si Elizabeth, tara nang magdasal. In the most significant moments of our lives, I admire people that when all things are done, emotions are overwhelming, tara, tayo'y magdasal. May kakilala ako, bagong propose ang kanyang boyfriend sa kanya. Nagagalak ang mga kaibigan, natutuwa sila, but at the end of all of this, tara, sa kagalakan natin, tayo'y magdasal. Yung mga nagpaplanong magkasal, ang haba-haba ng plano, pero maya-maya, kapag nakaluhod na sila sa harap ng altar ng Panginoon, excited sa anong mangyayari sa magiging buhay nila, ang sinasabi nila sa isa't isa, with all the support of their parents and relatives and friends at their back, tara, tayo'y magdasal. Kung may hinaharap tayong trahedya, kung meron tayong pag-aalinlangan, kung may problema tayo, kung tayo'y namatayan, when people gather and they do not have all the answers, ang sasabihin nila, ang sandigan nila, ang protection nila, yung
hingi ng suporta at sasabihin nila sa isa't isa, tara, tayo'y magdasal. Mga kapatid, 2 days before Christmas, and we have prepared a lot, and we know we have a lot of things yet for practical preparation. Ngunit ang magandang sinasabi sa atin ng ating Inang Birhen ngayon, sa lahat ng ating katanungan, sa lahat ng ating pinagdaraanan, 10 ng ating mga mahal sa buhay, tara, tayo ay magdasal. Tara, huwag tayong makalimot sa ating Panginoon. Alalahanin natin siya ang nagliligtas sa atin, ipagbunyi natin ang kanyang ginagawa sa ating buhay. Tara, tayo'y magdasal. Marami pang bibilhin, marami pang lulutuin, marami pang regalong babalutin, pero ngayon ang sinasabi sa atin, tara, tayo ay magdasal. At sa pagdarasal, mararamdaman natin kung ano at sino ang ating pinaghahandaan. Mahirap ang buhay, maraming pwedeng isipin, maraming pwedeng problemahin, maraming pwedeng ipagpunyagi. Sa lahat ng ito, ang imbitasyon sa atin, ang ginawa ni Maria, ang ehemplo sa atin, tara, tayo ay magdasal. Magsitayo po tayong lahat. Tulad ng mahal na Birheng Maria, kami ay